Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid, mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan po natin na sa mga sandaling ito, itong sadyang napakamahalagang hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, itong hadith na ito mga kapatid, sadyang napaka-ikli lamang. Ngunit, meron siyang mahabang paliwanag, pero ang gusto lamang natin dito ay buurin itong ibig sabihin ng hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ayun, ika nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslam." Subhanallah, pakinggan po natin mga kapatid, sadyang napakahalaga itong hadith na ito habang tayo nabubuhay dito sa mundo, na dapat po natin itong tandaan at isa puso at isa isip mga kapatid. Ayun, sabi ng Propeta, "Qad aflaha man aslam." Katotohanan ay nagtagumpay na iyaong pumasok sa relihiyong Islam. At nang siya makapasok sa relihiyong Islam ay hindi po niya hinaluan ng anumang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsusuway. Sapagkat ika nga, alam po natin na itong pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kapatawaran sa sino man ang pumasok sa relihiyong Islam, kahit ano pa mang uri ang kanyang ginagawang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagpaparami siya rito, hindi pa rin siya papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtatamba, sapagkat ika nga napakalaking kasalanan ito yung pinakamalaking kasalanan sa lahat ng anumang kasalanan, itong pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kasunod nito mga kapatid, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at waruziqa kathafan, at nagtagumpay na yaong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sapat na biyaya. Sapat na biyaya, yung sapat na panustos. Mga kapatid, nagtagumpay na raw, ulitin po natin, nagtagumpay na raw yung taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sapat na biyaya. Kumbaga, yung biyaya na walang labis, walang kulang. Yung na ang ibig sabihin, yung biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, nakatamtaman lamang, ay sapat na yun sa kanyang mga pangangailangan. Sapat na yun sa mga kanyang pangangailangan. O di kaya, magiging proteksyon na niya sa kanyang mga pangangailangan. At tinanggap niya yun mula sa kanyang kalooban. At hindi siya naghihingi ng sapat, hindi na siya humihingi pa ng dagdag mula rito. Hindi na siya mismo humihingi ng dagdag sapagkat yaon ay sapat na sa kanya. Di ba? So, ano yung resulta mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kung tinanggap niya kung ano man ang biyaya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, di ba? At tinanggap niya ito mula sa kanyang kalooban, kakaunti man ito o di kaya marami, ang resulta nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ang resulta nun, pagkakalooban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kalooban ng tinatawag na kontento. Ang ibig sabihin ay makokontento yung isang tao sa kung ano man ang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, kahit na ito'y sapat na biyaya lamang uli kaya sapat na panustos sa kanyang sarili at sa kanyang mga pamilya. Ayun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kumbaga, bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kontento at hindi na siya maghihingi pa ng dagdag mula rito. Liban na lang kung itatadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na pagkalooban pa siya ng maraming biyaya. Ayun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So tandaan po natin ito.
Hanggang doon lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.